Mao nga nasa nagiguba na to. Let's welcome Brother Ryan Mejiliano from Davao City. Akong pag-ibo pangatahuran sa tuwang ipangga, gitahod nga Spiritual Director sa Diocese of Tagbilaran, waylain si Reverendo Padre Darwin Gitgano atong panagpakan. Kanya sa itong mga kaubanan sa Panao, labaw na ato ang husganon, undang kayo nga gitawag nato nga energetic nga diocesan officer, Presidente si Brad Caloy sa Diocese of Tagbilaran. Ang mga presensya sa mga nagkalain-lain nga mga chapters, labaw na ang atong mga bisita gikan sa Overseas Filipino Missionaries, uban sa kakusog sa ilahang kakugi maabtik nga presidente si Sister Delia sa gikan sa Australia din, no? Okay, no? Yan, po sila si Sister Dending, ato ang mga mamumulong, mga katikista. Kanya, naapod ang ato ang mga lumilihok dinhi sa tuwang tulunghaan karon diri sa tuwang dili man italipapakuan man siya street preaching. Buhat Kapitulo 17, versikulo 17, Ito Vice President. ito ba Sabi ko ito, Davao Vice President. sa plaza sa gitawag nato public square. Sumala sa Tyndale's version, Acts chapter 18 verse 28, for he powerfully refuted all the Jewish arguments in public debate, showing in the scriptures that Christ is indeed the Messiah. Gilupig ni San Pablo ang mga kalaban sa pagtuo, gamit ang rason pagpamatuod nga si Kristo matuod gayud nga Dios. Karong taknaa sa mga nakadungog, matod pa sa tuang padre, si Father Darwin, karon ang ika 1,993 years nga pagkatukod sa simbahan nga gipakamatyan ni Jesucristo. Ang Iglesia Katolika sumala pa sa mga referensya o sa source Biblia. Ang atong Ginoo namatay anyo 33. Itukod niya ang iglesyang iyang gipakamatyan. Unya iyang gisaaran nga dili kayod maluka ni maagaw iyang gahom ni bisan kinsa. Nasayod ta nga ang gihimo sa itong Ginoong Hesus sa pag-anhi niya sa kalibutan, tanang gisiprihan gikan sa panagna ngadtos katumanan. Walay gihimo ang atong Ginoo nining kalibutana nga wa gisiprihan og propesiya. Sama pananglit sa dihang asa siya ipanganak, klaro tataw sa panumduman sa mga propeta nga ang Mesiyas ipakataw sa lungsod sa Bethlehem. Natuman ba kana nga saad o propesiya? Ang tubag na tuman. Gianak ang atong Ginoo dito sa sabsaban, dito sa Bethlehem. Unya sumalas kasaysayan, dunay bata dadto na natawo sa pasungan. Mao na mo kanta tag kagadiun nga malinaw, silent night, holy night. Kung panahon sa Pasko. Kaya atong Ginoo na tao na normal, ug ato ang mahal nga birhen gipanampon ang atuang manunubos Marso 25. 9 ka bulan ni ana, Disyembre 25, di ana mo na'y panahon sa Pasko. Gitakna ng daan asa siya ipanganak sa lungsod sa Bethlehem. Kaya ang pulong Bethlehem nagkahulugan balay sa pan. Kay si Kristo ang ulod, mo ang pan atong kaunon, ipakao niya sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bethlehem, house of bread, kaya ang bread of life na si Jesus, iyang ipakao ng iyahang kaugalingon. Gitagna ng daan nga si bisan kinsang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, makabaton o kinabuhing dayon o banharon ko siya sa katapusan sa adlaw. Gitagna kang ang pagluhit kaniya
gamit ang 30 kapikat ni Judas Iscariote, gitag na nabanggaan, gitag na usap. Ang pangutana, ang iglesia kung simbahan niya yung tukuron, gitag na mausap. Ang atong tubag, gitag na. Mga pulong ni Propeta Daniel, Kapitulo 2, versikulo 44, nagkanayon, ang Diyos sa langit magtukod ug sa naging harian, na dili malustok, di maguba, ni maagaw yang gahom ni bisan kinsa. O sumala ni Isaias Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 2, ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan, pagkanayan, magpasakop ni anang simbahan. Propeta Daniel, Propeta Isaias, kansang alimpatakan, igasahan aron makakita unahan, nag-ingon nga ang simbahan kung ginharian niyang pagatukuron, dili malusno o dili maguba. Natuman ba ka na panahon sa tungyo? Ang atong tubag natuman. Kitang mga nagtuon ni ining siyensya sa apologetics na sayot nga sa San Mateo 16, versikulo 18, miingon si Kristo kay San Pedro, is Petros, it supera Petra, edificabo ecclesia meam it purte infere nun privalibon adversus eo. Ikaw, Pedro, bato, o gibabaw nining bato, tukuron kong akong simbahan, o bisan panggahan sa kamatayon kung habis, dili makapildi niya ng simbahan. Maunay katumanan sa giingon ni Propeta Daniel, maunay katumanan sa giingon ni Propeta Isaias, nga ang simbahan niya pagatukuron sa Dios kanahimong tao, dili malusno, ni maguba, ni maagaw ang gahom, ni bisan kinsa. Kining karong nahitabo na birthday sa simbahan, nga Pentecostes, kamatikdan nga sa unang katigulangan, si Haring Solomon pinaagi sa mga propeta at mga hari o sa mga kangulong pari, mihangyo sa Dios nga magtukod ug usa itawag na tuging harian. 120 ka mga pari gitukod nila sa bukid sa Sion, unya aron masiprihan nga gitugutan ang maong pagtukod, dunay gitawag nga daw kalayo gikan sa langit ditan-ag kadto sa lugar kung diin dunay 120 ka mga pari. Naana sa karaang tugot. Ang katumanan ni Ana, una panahon sa Pentecostes sa buhat sa mga apostoles, 120 ka mga disipulo nga nagtago sa sinakulo, nagampo, nagbigil, kay ilang gihulat ang manlalaban nga kung ang atong Ginoo dili mo ato sa abahan, dili pud moabot ang manlalaban. Mao na matud pas Ginoo San Juan 14:16 o 14:26, muadto ako sa akong amahan, akong pangayoon ng usa ka manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran nga maoy magdanag o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gihimo. O wala ayoy siprihan nga malimtan. 2 Juan 2:27, 1 Juan matud pa nga walay bisan laphan sa kadungguan nga malimtan ang napagtulunan. A gigantic project which is spreading the gospel throughout the world necessitated an organized religion. And that organized religion has been commissioned by the Lord to teach all truth in all ages. Dili pwede nga kahikawan o kahimanan sa kaluwasan, sisan kinsa nga mataon ning kalibutan na hantod nga matapos ang kalibutan. Mao na nga gibuot sa Dios nga iyang gipadala ang Espiritu Santo. Mao na karon libuhan ka tuig na 1,993 years. Ang atong mga igsuon karong 2033 magsaulog kita 2,000 na katuig sa pagkahimugso sa Iglesia Katolika. Mao na matud pa ni Father Darwin karon ang birthday sa simbahan. Mao na nga lami kay kanta ba? Happy birthday to you. How young are you? Happy birthday to you. How young are you? Happy birthday, happy birthday,
Happy birthday to you. Hail ang Catholic Church. Ang Iglesia Katolika lang mo'y makasubay ang kagikanan balik sa Ginoo. Samtang ang mga tinuhuan nito ko di Tampuano, 1500 na ang milabay human dito ko ng simbahan. Ang panibot ho ang unang miribede sa matuod ng Iglesia dito ko Ginoo. Matod pas Biblia, 120 ka nga tinunan diha sa buhat sa mga apostoles, gidanagan, dunay gitawag na nga mga dilas kalayo. Human sa ilang kahatlok, napulihan, migawas sila sa tagsa-tagsa nila ka mga ganghaan o nagwali, misaksi, napamatay, dinula ilang dugo, alang saksi sa Ebanghelyos Ginoo. Mauna kita mga CFD, kita nga binunyagan nga mga Katoliko, ang atong kumpirma nagpahimangno kana kinahanglan willing tang mamatay alang sa pagtuong Katoliko. Dili nato ikompromiso atong pagtuo, dili nato ibaligya sa usasakong bugas, dili kita mahaylo niya ng praise and worship niya tagaan kag hinabang aron daw kaligon niya himuon kang membro sa simbahan nga wala gitukod sa Ginoo. Ang mensahe sa Pentecostes nagtudlo kanto nga sa samang pagkaan ka mga pangulo pari sa panahon ni Solomon, gidanagan sa Espiritu pausap sa buhat sa mga apostoles, gidanagan tagsa-tagsa ka mga ulo ug daw tila nga kalayo pahinumdom na sila nahimo ng born again of water and spirit. Mao na mga igsuon niining takdaa diri sa Diocese of Tagbilaran, gibuot sa Espiritu Santo nga dunay kalay ko nga sama niining mga Catholic faith defenders nga mangahas pagbarog sa publiko nga tulungaan ug unya willing na mudawa ng uta kay matod pa ni San Pedro ang unang tupapa sa Iglesia Katolika. Dayahang usa sa mga encyclical letter 1 Peter chapter 3 verse 15. Sa tupapa man si San Pedro. So ang unang sulat ni Pedro matawa sa encyclical letter. Kay ang 1 Peter gitawag na siya Catholic epistle. Wala na naka-address sa specific na lugar, naka-address na sa kinatibok ang simbahan, sa kinatibok ang kunyat sa tibuok kalibutan. Matod pa ni San Bruno Pedro 3:15, panganda mo pagtubag kanunay sa tanan nga dunay mangutana kaninyo. So ang Catholic faith defenders na dinhi pinaagis pangama sa Espiritu Santo aron pagtubag sa tanan nga gustong mangutana. Mao na naa sila dinhi karon nagkatapok atong giduang doon na tayo higayon nga makiguunong kanila ilaha kining programa niya hindi kayo kay kini dinanusan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ginganlan og advocatus manlalaban. Ang unang Catholic faith defender ang Espiritu Santo. Iyang ginipinsahan ang mahal nga birhen. Iyang gidanagan ng iyang simbahan. Tudlo sa simbahan ng kalag sa iglesia kaya mauman ang Espiritu Santo nga mo nagtudlo sa tanan nga gustong ipatudlo sa Ginoo. Nasayod ta nga Espiritu Santo ang unsa man Baltic inspired ang ulong sa Ginoo nga ginagunit-gunitan sa itong mga igsuon nga mga dili Katoliko o mga Katoliko usab. Ang primary author sumala pa sa Providentissimus Deus o sa Verbum Domini o Verbum Dei nga dokumento sa simbahang Katoliko na kudlo labaw na sa Spiritus Paracletos ni Leo XIII nga Biblia ang primary author. Dili ang mga tao nga nagsulat kundi ang Espiritu Santo mauman ang primary author. The Bible is inspired by the Spirit of God. Siya ang nag-inspirar ni ini. Ang tao lang ang igong sulat ni. Di mo to, kining Biblia ang atong gawaan. Kay kita mga Kristiyano man, doon mga igsuon atong nahimulang nato, atong silang hiyakoy sa usa ka panon, diha sa usa lamang tabag balantay. Ang Biblia mo atong kumon nga referensya nga diin kita magkasinabot. Usa kung hagon ito mga igsuon, mapakatoliko o dili katoliko. Nga, mangutana, kung doon na mo'y mga pangutana, ay mo gawaw
bahalag din ninyo isulti ninyong pangalan. Pangutana, sa gusto ninyong ipangutana, kay naatay mga kaubanan, na ang ato ang Padre ato ang Spiritual Director, ug naawod ang atong uban nga mga opisyalis nga aptik o willing kayong mutubag sa tanang tuwa nga inyong ipasok. Mao na ingon sa Biblia nga si San Pablo kanunay nagbarog diha atubangan sa pampubliko nga tulunghaan. Kadlaw sa bisan kinsang mahiagi diha sa plaza, si San Pablo kanunay